Napapadalas na naman po ang mga sakit na karaniwan tuwing tag-ulan gaya ng mga flu-like illness na may ubo, sipon at lagnat. May pagtaas din ang mga kaso ng dengue tulad sa Quezon City. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ilang araw munang hindi pumasok ang grade 6 pupil na si Angel matapos magkalagnat. Nagpapahinga na lang po ako tapos umiinom po ako ng gamot. Magpapa-online na lang po si ma'am para para hindi na po kami mahawaan ng mga bawat isa. Nag-alala ang ina ni Angel kaya pinasuri sa health center ang anak sabay linis sa bakuran. Nagwawalis, nag-spray ng ng lamok, nagkakatultin ako minsan. Para mawala yung mga lamok. Tapos naglilinis po ako ng bahay. Negatibo sa dengue si Angel pero ayon sa Barangay Pansol, Quezon City, tumataas ang kaso ng dengue sa kanilang lugar. Nasa 50% po ulit yung kaso namin dito na pagtaas ng kaso ng dengue. Pero before, na medyo bumaba na po ito pero since nag-uulan ulit, bumalik. Para maiwasan ang lalo pang pagdami ng kaso, nag-defogging ang barangay. Nagsasagawa rin sila ng information drive para malaman ng mga residente ang mga sintomas ng dengue at mga dapat gawin. Nagsa-surveillance kami dito pag may mga simpleng lagnat. Ina-advise namin na pag nilagnat ng ilang araw, pumunta po sa health center. Meron po tayong libreng dengue test na ibinibigay. So pag nalaman ng positive, kaagad pong dinadala sa hospital. Tapos meron din po tayong weekly cleanup drive. Bukod sa dengue, dumarami rin daw ang kaso ng ubo, sipon at lagnat o influenza-like illnesses sa kanilang lugar. Batay sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, sa nakalipas na isang buwan mula September 10 hanggang October 10, mahigit 1,000 ang naitala nilang kaso ng dengue sa buong lungsod. Kabilang sa mga barangay na may pinakamaraming naitalang kaso sa naturang panahon ay ang Batasan Hills, Commonwealth, Holy Spirit, Payatas, Tatalon at Pasong Tamo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.